Ito ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV Network para sa pag-alaala sa pinakadakilang handog na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaagapay dito sa FEBC Radio TV. Ngayon po ay Huwebes ng umaga. It's Monday, Thursday, April 6, 2023. Ngayon po ay Huwebes Santo at maraming salamat po dahil patuloy kayong nakasubaybay dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan sa atin pong FEBC Radio TV. Ngayon pong ating special broadcast para sa panahon ng Semana Santa. Agapayan niyo po kami sa kabuuan ng natatanging edisyon na ito ng Oras na Pilipinas. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, ang inyo pong kaagapay. Mga kaibigan, habang tayo po ay nasa bakasyon dahil wala pong pasok mula sa araw na ito hanggang sa araw ng Lunes, bagamat tayo po ay nasa bahay o kaya yung iba naman po ay nasa mga churches ngayon dahil meron din pong mga espesyal na programa ngayong Holy Week, abay kayo po ay aming inaanyayahan na samahan lang po ang inyong FEBC Radio TV para po sa mga palatuntunan na atin pong inihanda ngayong panahon ng Semana Santa. At dito nga po sa ONP, meron po tayong Holy Week Specials. And actually, tomorrow po, dapat abangan nyo rin yung atin pong 7 last words na taon-taon ay ipinaparinig po namin sa inyo dito sa ating mga broadcast, sa radyo, sa ating online, sa ating telebisyon. At nang sa ganon ay mapaalalahanan po tayo ng dakilang sakripisyo ni Jesus para po sa sanlibutan. At dahil nga po, specials tayo today, alam niyo po, halos 2 hours ang atin pong magiging kwentuhan mamaya. Kasama po ang ating mga piling panauhin. Meron po tayong mga kabataang pastor na makakasama sa kabuuan po ng Oras na Pilipinas. Kaya sana huwag po kayong bibitaw at patuloy lang pong tumutok sa iba't ibang mga platform po natin. At kasama rin po sa ating espesyal na pagtatanghal para sa araw na ito, ngayong Holy Week, ay ang tema po natin. Ang tema po na pag-aangklahan ng atin pong mga diskusyon ay si Kristo ang Sandigan. Yan din po kasi yung theme natin for this month sa atin pong pag-broadcast dito sa DZAS. Pero bago po tayo magkaroon ng talakayan at pagbubulay-bulay po sa dakilang sakripisyo ni Jesus para sa atin, ay ipapakilala ko po muna sa inyo ang ating mga masisipag at maaasahan na mga kasama dito sa ating Team Positive. Siyempre nandyan po si kaagapay na Benjo Morano at siya po ang ating co-pilot sa studio dito sa One Corporate Center. Maraming salamat din sa assistance ni Brian De La Cruz. At syempre, tayo po ay inaagapayan din ng ating executive producer na si classmate Hannah Placer. Kaagapay din po natin sa ating RTV room si Wenmark Balatukan. At ganun din naman, tayo po ay nagpapasalamat sa ating engineering at Bukawe Tech people. Kami po ang inyong mga ka-Team Positive sa iba't ibang platform ng FEBC Radio TV. At syempre, babatiin natin yung ating mga kaagapay na nakasubaybay na ngayon dito sa ating social media account na 702 DZAS FEBC Radio TV sa Facebook. Good morning din sa mga taga-subaybay natin sa ating YouTube channel, maging sa ating GCTV sa Channel 185 ng Signal TV, and of course sa mga regular na radio, sa PM Radio. Good morning din sa mga nakakaagapay natin ngayon sa pamamagitan ng FEBC PH Stream. At kung sakaling nagbiyahe din po kayo sa mga oras na ito, nawa, ingatan po kayo ng Panginoon at ilayo niya po sa anumang uri ng disgrasya sa kalsada. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon ngayong Monday, Thursday, kaya narito na po ang ating pagbubulay-bulayan na talata. Galing po ito sa Mabuting Balita, Biblia, at tayo po ay magsama-samang magnilay sa atin pong verse of hope.
Galing po ito sa Marcos Kabanatang G, talatang 45 ng Mabuting Balita Biblia. Ang sabi po dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Marcos Kabanatang G, talatang 45. Si Jesus po talaga ang perfect sacrifice. Siya po yung pumalita, no? Dahil talaga naman pong sa pagkakaalam po natin, ang Lord ay mapagmahal at hindi po popular na siya ay nagagalit din. Pero ang totoo po, ang ating Diyos ay galit po sa kasalanan. Kaya para matubos po tayo sa kabayaran ng kasalanan, ayan, ng mga tao, si Jesus po ang naging perpektong sakripisyo po para tayo po ay maligtas. Kaibigan, mga kaagapay, binayaran po ni Jesus ang halagang iyon para po sa mga mananampalataya. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagpapalaya sa atin mula po sa pagkaalipin ng kasalanan upang tayo po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Napakaganda po ng ipinakita ni Jesus. Siya po ay Diyos, ngunit siya ay nagkatawang tao. Hindi po ba't kahanga-hanga at pambihira pong talaga. Dahil tayo po bilang mga tao, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan po natin ng isang manunubos at wala pong ibang nakapasa sa qualification po na yan kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang dakilang handog. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng kalinisan. Siya po ang talagang kaligtasan po natin mula po sa kapahamakan. Kaya mga kaagapay, sana sa panahong ito ay talagang mabukas po ang ating kaisipan, ang ating pong mga puso at tanggapin po natin yung dakilang alok na kaligtasan po ni Jesus para sa bawat isa. Wala po siyang itinatangi, sabi nga po dito sa ating talata. Siya po ay pumarito sa mundo para paglingkuran po tayong lahat. Hindi po ba't nakakapanliit yung Diyos, siya pa po yung talagang gumawa ng effort para tayo po ay maligtas. Kaya sino pa ba naman po tayo? Magmamatigas pa po ba tayo? Kaya ang pinakamagandang gawin po, tanggapin po natin ang regalo ng kaligtasan. So ito po ang ating pinagbulay-bulayan ngayong Huwebes Santo, Marcos G 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Dire-diretso po tayo sa espesyal na edisyon ng Oras na Pilipinas. Ngayon naman kaagapay, inaanyayahan kita na samahan ako sa ating kwentuhan ngayong umaga. Pakisagot naman po itong ating oras na poll dahil bukas pa rin naman po yung ating mga chat box dito po sa ating YouTube at sa ating Facebook Live. At ibahagi mo sa amin kaagapay dahil nakaranas po tayo ng grasya. Na-experience po natin yung grace ng ating Panginoon. Na-experience din po natin yung kanyang habag. Na-experience din po natin yung kanyang pag-ibig. Okay, kaya ang tanong natin sa bawat isa, paano mo naman ito maipapakita? Paano mo naman ito maipaparamdam sa iyong kapwa, lalo na sa mga kabataan po natin. Okay? So kaagapay, nakaranas tayo ng grace, ng mercy, ng love mula sa ating Diyos. Pero ang tanong, paano naman po natin ito ipinapakita or ipinapadama sa ating pong kapwa, lalong-lalo na rin po sa ating mga kabataan. So i-post nyo lang po ang inyong komento dito po sa ating mga live chat, sa ating pong comment section. At ngayon pa lang nagpapasalamat po kami sa inyong mga katugunan. Ito ang espesyal na pagtatanghal ng mga himpilan ng FEBC Radio TV sa pag-alala sa pinakadakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo.
Nakatuto ka pa rin dito sa espesyal na edisyon ng Oras na Pilipinas ngayong Huwebes Santo dito po sa inyong FEBC Radio TV. At tuwing Semana Santa kaagapay, lagi po nating itinatampok ang ginawang sakripisyo ni Jesus para sa mundo, para tayo po ay maligtas. Yung ginawa po ni Jesus Christ sa krus ay ang naging katanggap-tanggap sa harapan po ng Diyos Ama bilang kabayaran po sa ating mga kasalanan. Si Jesus po na walang kasalanan ay inilagay po sa Kanya ang ating mga karumihan. Kaya ang nakikita na po sa atin ng Diyos ay yung Kanyang katuwiran or yung Kanyang righteousness. Dahil po naranasan natin ang grasya, habag, maging ang pag-ibig ng Diyos, muli kaagapay, paano mo naman ito maipapakita at maipaparamdam sa ating mga kapwa, maging sa mga kabataan na sentro din po ng ating espesyal na talakayan ngayon. So paano po magiging kapansin-pansin po sa atin ngayon na si Jesus ay pwedeng-pwede pa rin po at relevant pa rin po sa ating makabagong henerasyon. So sasamahan po tayo ngayon ng ating mga piling panauhin via Zoom. Narito po si Pastor Ru De La Torre, ang Youth Director ng His Life Wildfire. Ito po yung youth ministry ng His Life City Church dyan sa Pampanga. Si Pastor Ru din po ay ang author ng librong Road Trip, Your Guide to Life's Best Adventure, at 24 Exes and One True Love, Confessions ng Isang Heartbreaker. At syempre, hindi natin makakalimutan si Pastor Ru na kasama din natin yan sa mga programs natin dito sa DZAS not so long time ago. Pastor Ru, kumusta? Hello po, Ma'am Heidi. Magandang hapon, magandang umaga, magandang araw. Ayan. Yes, sa lahat ng ating mga kaagapay dahil nakakarating din tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya tama yung bati mo. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. All right. Pastor Ru, kumusta? Long time no see. Opo, praise God sa biyaya po ng Panginoon. Okay naman. And praise the Lord, masayang-masaya po kasi ayun na po, parang back to face-to-face na. Marami na pong mga napupuntahan ulit ng mga eskwelahan at marami na po tayong nakakausap ulit ng mga tao in person. Ayun. Yun. So, praise Kumusta God. ang ministry natin dyan sa Angeles, Pastor Ru? Ayun po. Praise God din po kasi nagbukas na po tayo ulit ng ating mga youth services. And then yun pong campus ministry natin nag-start na rin po. So may mga ilang-ilang campuses na rin po ang mga napuntahan natin. At ayun nga, napansin po namin na talagang uhaw na uhaw yung mga tao, especially the young people, no? As far as God is concerned. So Nako, praise God. Magandang balita po yun. Oo. Tuwing kailan nag-gather yung wildfire? Yeah, every Saturday po, we have, right now po, nag-start po tayo ulit ng dalawang services. So, meron po tayong 12:30 at meron din po tayong 3 p.m. So, dalawa pong services yan dito po sa church natin, sa His Life City Church, sa De La Paz, ayan, San Fernando. All right. So, yan ay para sa mga kabataan. Pero Yes, iba pa, syempre, yung mga Sunday worship services natin. Yes, opo. Para naman po sa mga pamilya, ayan, buong pamilya naman po. Every Sunday naman po yan. Yan. Anong oras naman yun, Pastor Ru? Ayan, meron po tayong 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., at meron din po tayong 3 p.m. at saka 5 p.m. Wow, siksik na siksik ka. Grabe. Tuloy-tuloy lang po sulit tayo. yung linggo. Talagang palakasin ka ni Lord at ang inyong mga kasamahan dyan sa His Life City Church. Okay, Pastor Ru, nandito na rin ang isa pa nating kaagapay sa FEBC Radio TV, ang isa sa mga host natin dito sa Heartline Youth Edition. At kabahagi naman siya ng One in Christ Movement, si Pastor Andrew Franco. Hi, Pastor Andrew. Hi, Ate Heidi. Isang pinagpalang araw po sa lahat. And of course, kay Kuya Ru din. Isang pinagpalang araw sa iyo, Kuya Ru. Long time no see. Hindi ko alam kung naaalala ako ni Kuya Ru eh. Nag-guest ako dati sa program niya. Nako. Nice to see you po.
Kailangan nating mag-usap ulit. Oh, yes, kuya. So may reunion pala tayo May reunion today. po. Opo, Ang parang tagal na ganun na nga. nating hindi nagkikita-kita, di ba? Yes Oo. po. Pero parang hindi kayo tumatanda. Talagang Mas kayo, kabataan pa rin. mas kayo po, ma'am. Kayo po. Parang Yeah, I na-exempt agree na with po that. kayo sa ano. Parang na-exempt na kayo sa aging. Ne? Oh, si Pastor Andrew naman, balitaan tayo ng mga nangyayari dito sa One in Christ movement. Kumusta na ang mga ganap, Pastor Andrew? Yes po. Unang sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi during the pandemic po talagang hindi pinabayaan ng Panginoon yung gawain. So yung pangalan po ng church namin is One in Christ Fellowship Missions International. So movement din po siya at kumbaga sa body of Christ, meron po din kaming ministry. Pero yun nga po, praise God kasi nito pong pandemic, nadagdagan po tayo ng dalawang satellite churches po. Ang ministry po kasi namin ay more of sa community po. So, independent church po kami na nag-establish po kami ng mga churches sa mga local communities na hindi po madaling maabot din. So, currently po, meron na po kaming iniikutan ng mga gawain dito po sa Rizal area. And recently, meron din po kaming gawain na inopen ngayon sa Zambales po. So, medyo sa Santa Maria, sa Zambales, sa kalagitnaan po siya ng gubat din. So, medyo yung mga community po na inaabot namin doon, ay yung mga hard to reach na mga community po. So sa biyaya po ng Panginoon ay pinapalago naman po ng Panginoon yung gawain. At the same time, yung gawain din po namin para sa mga kabataan, especially involved po ang sports. Meron po kaming sports ministry, ang pangalan po ay Legacy Sports Movement, kung saan ginagamit po namin yung sports para maging avenue para ma-preach po yung gospel. So nag-organize din po kami ng mga basketball leagues. Sobrang excited po ng mga tao after this pandemic na talagang nakakalabas na ulit, nakakapag-socialize. So talagang napakadami po nang naaabot sa pamamagitan po ng sports ministry. And at the same time, captured audience po kasi natin siya kasi interested po yung mga tao to really take part. So hindi mo kailangang pilitin. Sila yung pusa na nai-involve talaga. So magandang yung maganda na i-take advantage yung yung passion ng mga kabataan, at the same time yung mga parents din, at nagiging avenue din po siya para yung mga fathers at saka yung mga anak nila magkaroon ng moment to bond. So so far yan po yung mga nangyayari sa ministry. Galing. Maganda yan kasi parang hindi nila namamalayan. Mas nagkakaroon na sila ng personal na relationship sa Panginoon dahil dun sa mga platform or strategy na ginagawa po ninyo, Pastor Andrew. Okay, so ngayon, mag-ano muna tayo, magkwentuhan muna tayo kasi nga Monday, Thursday ngayon. Pastor Ru and Pastor Andrew, normally anong ginagawa niyo pag Holy Week? Sa family muna at saka dun sa church. Ayan, ano-ano ang mga activities natin or meron bang mga tradisyon ang pamilya na nangyayari kapag Semana Santa? Kayo, Pastor Ru, maraming ganap dyan sa Pampanga pag Holy Week. Opo, maraming ganap dito po sa probinsya na. Dinadayo dyan di ba? Opo. And pero ako po personally, for me, ang Holy Week is a time for me to take a really good pause. Parang opportunity for me to parang reflect, and an opportunity to recollect, no? Kasi parang pong sa billiards yan, 'di ba? Pag billiards kasi 'di ba, yung pag sinargo tapos yung mga bola ay sumasabog, no? Sometimes that is what life does, dami pong mga ginagawa, pagsubok, lahat-lahat combined. And then, kaya for me, ang Holy Week is a good time to recollect yung triangle ba na sasama-samahin ulit yung mga bola para mabuo ulit. So, sa akin po yun, opportunity to recollect, to reflect on, syempre yung pag-ibig ng Diyos sa atin, to reflect on the love of God, to reflect on my relationship with Him. Kumusta na ba yung relasyon namin ni Lord? And at the same time, it's an opportunity to reflect with yung pag-ibig ko naman sa mga tao, sa kapwa. So, more than anything else, ayun, nilook forward ko po talaga ang Holy Week dahil
opportunity for a very, very good cause. Ayun. And time for personal reflection. Opo. Mahalaga po yun kasi, ayan, praise God, may opportunity siguro makapag-rest with the family, pero non-negotiable yun yung dapat meron kang moment with God where, ayun, magbubulay-bulayan natin ulit yung ginawa niya for us. And yung pong, yun, kumusta na ba yung, kasi yung pag-ibig po niya sa atin, hindi naman yun nagbabago pero minsan ang nagbabago yung pag-ibig natin sa Kanya. So it's Tama. also a good chance to recollect on that, do a spiritual inventory, how's our obedience, how's our love for Him, and tapos ang bunga po nun ay yun na nga, yung pag-ibig din natin sa kapwa. So, ayun po, ma'am. Okay, so yan ay personal reflection and time to slow down. Dahil kanina, Pastor Runong, minimension mo yung mga oras ng services ninyo, yung youth gig ninyo, Sabado at Linggo, yung parang wiwi lang yata ang break mo. Kaya kailangan talaga. Yun nga, once in a while, na ikaw lang at si Lord. Alam mo yon, important din yun, di ba? Ikaw lang at si Lord. Kasi lalong-lalo na gamit ka sa ministry. Diba? At hindi pwedeng labas lang ng labas. Baka wala ka na palang laman sa loob, di ba? Okay. Ikaw, Pastor Andrew, paano ka nag-Holy Week? Yan. Gusto ko sana, Ate Hades, na mag-sana all kay Kuya Ru. Gusto kong sumama doon sa pause. Doon sa pahinga. Sa tara. Ako naman po, traditionally sa family po namin talaga, nung kami po ay hindi pa believer, talagang yung Holy Week, talagang nilalaan po namin na mag-out of town, pumunta sa mga, para makapagpahinga rin. Pero nung ako po ay naging pastor na, nag-iba po yung kwento ng ating Holy Week. At ito po ay pagkakataon po na kami po ay humayo dun sa mga ilang, for how many years po kasi ginagawa namin. Meron po kaming community, na tribal community po na pinupuntahan during Holy Week. Kasi ito po yung pagkakataon na majority po ng mga kasama ko din na humahayo dahil hindi naman po lahat full-time. So dahil break din po nila ito, nagiging pagkakataon po para kami po ay pumunta dun sa mga areas na hard to reach places na hindi po namin normally napupuntahan on a regular basis. So this is also, siguro masasabi ko rin po na nagiging kapahingahan din po ito, bagamat physically napapagod po tayo. Pero ang kapahingahan naman po, pag nasa presensya tayo ng Panginoon, ay pwede naman po tayo talagang makahanap ng rest. Di po ba? Bagamat yun nga, may time of reflection, pero ito po ay ibang reflection po yung nangyayari sa akin every time na napupunta po ako sa field. At siyempre, pag mga tribal community po kasi, compared sa city, di po ba? Yung makapunta ka lang sa puro nature, kapahingahan na po eh. So yung pinupuntahan po namin kasi sa Kasiguran Aurora. So ako po personally, nakakapag-reflect naman po ako every time I would travel. Lalo na po pag pumupunta kami doon, 11 to 15 hours po yung biyahe namin eh. Kaya kumbaga yung yung time po na nandun ka sa sasakyan is also a time of rest in the reflection. Kung yung ibang tao napapagod po pag bumabiyahe, hindi ko po alam ba't na ako po ay napapahinga. At talagang yung isipan ko, parang feeling ko po pag nagta-travel mas napo-focus po yung mind ko eh. Mas paghahati-hati ko po ng maayos yung mga isipin kapag nagta-travel. And pagdating po, of course, it's a breath of fresh air. Iba po yung atmosphere, iba po yung environment, iba po yung culture, iba po yung mga taong kausap mo, napakasimple po ng pamumuhay, wala kang masyadong intindihin. So, nagiging rest na din po siya at the same time, nagiging opportunity to encourage po yung mga kapatiran po natin dun sa community. Doon naman po kasi sa community na pinupuntahan namin, meron na po, praise God po kasi meron na po silang simbahan. Lahat po sila katutubo doon sa community. At meron na pong naitayo na pastor na katutubo din doon sa community yun. And syempre, dahil nga po sila isang community, ang struggle naman po minsan pag nasa community ka, yung over-familiarity kasi kayo-kayo lang talaga yung magkakasama. So, sila pag may mga bisita na dumadating at may ibang kapatiran na napupunta at dinadala ng Panginoon doon, malaking encouragement din po yun at realignment naman din sa kanila. So, yun po yung madalas na nangyayari po sa amin kapag Holy Week. And this coming ngayon po ay papunta po kami doon. At, God bless sa ministry. Oo. Maraming salamat po.
Oh, ingat sa biyahe ha. Okay, Yes po. Pastor Andrew and Pastor Ru, pareho kayong actively involved sa mga youth ministry at talagang we praise God dun sa mayaman na harvest dyan sa sector na yan ng ating society. Kaya ngayon, yan din ang focus ng ating topic dito sa Oras na Pilipinas, si Jesus para sa kasulukuyang generation. Naiiba ba yung presentation ng gospel or dapat ba ibahin siya para tanggapin siya ng mga kabataan natin ngayon? Ibahin in the manner na in the sense na parang hindi nga parang diretso na religion, yung parang ganyan na matatakot sila kasi paminsan sila din yung parang unang nakarinig lang ng gospel na ito. So sa ginagawa ninyo sa inyong mga youth ministry, paano nyo pine-present yung gospel, yung salvation sa mga kabataan? Sino mauuna? Si Pastor Andrew naman. Sige po. Sige po. Siguro po ako, Ate Hades, no, yung difference na na-observe ko kasi I started din sa youth ministry many years ago. So, parang 2 dekada na. So, parang feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na. So, that was 2 decades ago. I started sa pagme-ministry nga po sa kabataan. Siguro yung pinaka-difference when it comes to yung sa presentation nga po ng gospel. Yung mga bata po kasi ngayon, mas maikli yung attention span nila. So at the same time yung approach po na ginagawa po namin sa ministry, wala po kasi kaming malaking gawain kagaya ng youth service for the young people. Pero ang approach na ginagawa po namin, pinalalawak po namin yung discipleship programs namin dahil iba-iba nga po yung community na inaabot namin. So the concept is bringing the church sa kanila, bringing the church to the people. Siguro yung difference dati talagang aakayin mo yung mga tao sa simbahan para doon sila lumago, doon sila mag-aral, doon sila lumalim. Siguro yung approach, yung difference po na nakikita namin ngayon ay yung pagdadala ng simbahan naman sa kanila where they are. Kasi hindi na ganoon kadali na papuntahin sila sa mga local churches natin. But okay sa kanila, mas makikita po naming effective bringing the church to them. Or for example, kung nasa campus ka, bring the gospel to the campus. Or kagaya nga po nung ginagawa namin sa sports, dalhin mo sa basketball court yung gospel. So, ngayon ganun, yun po yung nakikita kong difference ng approach. Okay. Pastor Ru, kayo po. Sa amin naman, ma'am, interestingly, ako personal ito, ma'am, ha? Shocking, ha? Pero sa akin pareho. Yung, yun nga po, parang we started doing ministry sa youth ng 2004. So, yun, magdadalawang dekada na rin, no? Grabe. Wow. Biglang napalook back. Oo. And yun nga po, ever since po kasi, nag-start kami dito sa church. Naging intentional po kasi kami sa campus talaga. So, when we talk about the youth ministry, it's always yung sa local church and then yung sa campus. So, tuloy-tuloy po yun. And looking back, parang after yun, almost 20 years, yung pagpe-present naman namin po ay pareho lang. No? Kasi ako po, nung ako'y naging Christian, na-present po sa akin yung gospel via a story. No? Yung pastor ko po noon, we were having a retreat. Tapos pinresent niya kasi yung what Jesus Christ did for us on the cross through a story. And doon po sa kwento na yun, ang lakas ng tama sa akin. So nung ako na po yung magmi-minister, yung kung paano kinuwento sa akin, ganun ko lang din siya kinikwento, no? So, nakaka-amaze kasi, so kahit ilan na po yung dekada ang lumilipas, parang nakakatch pa rin po nila, no? The same kwento, using the same kwento. Yeah, using the same kwento. Tapos ito pong siguro mga 5 months ago, nagkaroon ng opportunity to speak to, balik na po sa mga schools, no? Tapos, nagulat po ako, sabi ko, parang nag-adjust pa ako, sabi ko, okay, wait lang, parang 2 years namin hindi ginagawa to, 2 years Baka nangangalawang na. Tapos, sabi ko, pero sige, just have to share the gospel. So, nung share ko po ulit yung kwento at yung truth about
Jesus. Alam niyo po, nag-post nga ako sa Facebook eh. Yung the reaction, yung facial expressions ng mga bata when they heard the good news, ko hindi nagbago. Same pa rin. Same pa rin yung reaction ng mga nakabalita 10 years ago, 5 years ago. Tapos ito pong bagong generation na to. Sabi ko, grabe ganun pa rin. And then, umuwi po ako, tuwang-tuwa ako, and at the same time, I was in awe because talaga yung power ng gospel is, you know, it remains the same. It still changes people. It still moves hearts. It still compels the heart of people to surrender their lives to Christ. So sabi ko, grabe, no, that's the beauty about the story of Jesus Christ. Parang minsan, for me po, minsan, syempre, minsan po, dahil nung nag-35 na ako, tapos nung nag-40 na, sabi ko, kailangan ko bang i-repackage yung sarili ko? I-repackage. Parang mga ganun. Pero, sabi ko, parang wait lang, it's not about me. It's not even about the ministry. It's about Jesus, you know. The people need Jesus. People need the gospel. So, parang siguro pa parang hindi rin ma-pressure yung mga nakikinig din ng mga youth ministers na medyo parang struggle. I think we have this powerful story to tell. We have this powerful gospel. We have a Jesus story to share. And alam mo, sobra-sobra na po yun. Yung basta classic po talaga. Yung reaction pag yung tao nalaman niya, grabe namatay si Jesus for me. Ay, ako. Kaya po ako, ayun, sabi ko, I can do this forever. Di kailangan i-repackage ang image. Kasi si Jesus naman ang pinapakilala at siya naman ang mag-move sa mga hearts ng nakikinig. No matter kung ano yung itsura nung nag-represent ng gospel. Diba? Basta handa yung puso. Ganun ka-powerful yung message. Pero Pastor Andrew, curious ako paano ba present sa'yo yung gospel? Kung hindi naman mahaba yung kwento, pwede mo bang i-share sa amin? Oo. Diba, Pastor Andrew? Nasa road trip po yan eh. Nag-promote bigla. Hindi, so ano po yan Mapa-add to cart pa sila. Paano? Para sa hindi pa nakakabasa ng road trip. Yeah, I was so young at that time. Feeling. I'm still young, but I was so young that time. 24 years old po ako noon eh. Tapos we were in a retreat. Tapos, second night yun ng retreat, kinikwento po ni Pastor kung ano yung ginawa ni Jesus for us. And ang nakakatawa kasi ano po to libro pa to nung naging youth pastor ako, bumili ako ng book na illustrations for kids. Tapos, bigla akong nabasa. Tapos, ito pala yung kinikwento ni Pastor. So, may isang kwento po kasi doon yung boat na may isang bata na meron siyang boat. May isang bata who stumbled upon a piece of wood. Tapos, yung piece of wood na yun, parang inuwi niya, tapos gumawa siya ng boat. So, every day, talagang pinagpuyatan niya, hindi siya kumakain, talagang gumawa siya ng masterpiece out of that boat. Anyway, so inobserbahan niya until that boat became the apple of his eyes. Talagang tuwan-tuwa siya pag-isip niya, in-observe niya yung boat. Grabe itong boat na to. Ang ganda-ganda, ganyan, pinaghirapan ko. Anyway, one day, parang yung pumbata, napaisip siya, pwede kaya itong mag-float, no? Try ko kayang ipa-float ito sa river. So, what he did was, he went to the riverbank and then tinry niya po kung lulutang yung boat. So lo and behold, lumutang yung boat, no? Kaso lang, because of the waves and all, lumayo yung boat dun sa riverbank. So ngayon, parang yung bata, tinatry niyang kunin, pero hindi na niya makuha kasi lumayo na nga po. So umuwi yung bata, sobrang depressed, talaga sobrang shattered siya kasi yung kanyang pinaghirapan, yung kanyang masterpiece ay biglang nawala. Now, one day, this young boy went to the city at nakakita po siya ng isang shop, no? Parang antique shop, parang ganun. Tapos nakita niya, naka-display sa window, yung boat na ginawa niya. Oh. So what he did was, tuwan-tuwa siya, nakita ko na yung boat, yun yung ginawa ko, ito yung pinakamamahal kong boat na yun. So what he did was, he went inside the store, tapos tinatanong niya ngayon yung sales lady kung magkano yung boat. Tapos binigyan siya ng amount, nakalimutan ko na po yung amount, pero siguro sobrang laking amount, mga 50,000 pesos, ganyan, na hindi ma-afford ng isang young boy. Anyway,
Kaya hindi ko po ma-afford ganyan. Tapos, at saka, sa akin po yan eh. Hindi naman po sa inyo yan. Sa akin yan. Sabi niya, alam ko pa nga yung, meron pa nga, may trademark pa ako nilagay dyan. Ganyan. Tayo ng sales lady. Hindi. Kung nasa amin, ibig sabihin nasa amin na. Hindi niya siya sa'yo. So, nagwala po yung bata. Anyway, lumabas yung manager. Sabi ng manager, huwag ka na magwala-wala dyan kasi wala ka na magagawa kasi it now belongs to us. If you really want it, you have to pay for it. So, anyway, sabi ng bata, sige, magbabayad ako, magtatrabaho ako, maglinis ako sapatos, and then I'll work for it, babayaran ko yung 50,000 pesos. Anyway, now there's another story. This time, it's a story of God creating us becoming His masterpiece. And because He loves us, inallow niya tayong mag-decide on our own. Ayun, gumawa tayo ng mga desisyon na lumayo tayo ng lumayo sa Kanya. One day, sa territory ni Satan, nakita niya tayo, nandun tayo. And sabi niya, sa akin yan. Si Ru, sa akin yan. Sabi ni Satan sa kanya, paano magiging sa yan? Babaero yan eh. Ano yan eh? Sinungaling yan eh. Paano magiging... May anak ka ba na babaero? May anak ka ba na magnanakaw? May anak ka bang ganon? Sabi ni God, kahit ano pa sabihin mo, love ko yan. Love ko yan. Tapos sabi ni Satan, o sige God, kung talagang gusto mo siya, babayaran mo. Tapos, pumasok si Jesus sa picture. Sabi ni Jesus, sige, ako na yung magbabayad para sa kasalanan ni Ru. Ako na yung magsasuffer. Parang he doesn't need to suffer. Ako na. Ako na yung mako-crucify sa cross. Ako na. So, ayun. Tapos, gusto ko naintindihan grabe yung ginawa ni Lord for me. I mean, hindi ko po deserve eh. Pero dahil sobrang love lang talaga tayo ni Lord, binigay po niya yung buhay niya to die for us. 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. So, ayun, parang in a nutshell, ganun po yung kwento. And mas madaling intindihin yung illustration. Di ba, Pastor Andrew? Kung papakinggan mo, talagang mamumulat yung mata mo, tapos yung puso mo lalambot. Manliliit ka na, sino nga ba tayo? Nagpakalayo-layo ka na, di ba? And yet, inabot ka pa rin ni Jesus. Yes. Amen. Kuya Ru, thank you dun sa story kasi kahit ako na-refresh while listening. Diba? Nakaka-happy ng heart ko eh. Sobrang nakaka-happy ng heart. So, knowing that the love of God is that big. At talagang recognized, kilala tayo ng Panginoon na sa Kanya tayo. So, thank you dun sa message, Kuya. Parang na-born again ako yata dun. Hindi. Mamaya tayo magpapa-pray ng acceptance. Opo. Amazing po talaga yung Grabe. When we think about what Jesus Christ has done for us, ayun, same yung iba po yung effect eh. Kahit na matagal na tayong believers, always refreshing to look back at what Jesus ma-realize. Opo. Kahit matagal na po tayong naglilingkod, whether you're a first-time believer or matagal na in the ministry, dun po tayo huhugot ng kalakasan eh. That's our main why do we do what we do? It's a response to the love of Jesus for us. We serve Him, we do ministry, we worship Him. Why? Because He loved us first eh. Ganun po yung impact ng pag-ibig ni Lord sa atin eh. Kaya ayun, praise God po talaga may mga araw na ganito where we could reflect on that. Oo, tama yun kasi Amen. Yun yung magtutulak sa iyo eh. Opo. 'Di ba? Para ibahagi. Kasi talagang hindi mo ma-contain sa sarili mo lang. Yung naramdaman mo, yung transformation, Pastor Ru, yung binagong babaero. Amen. Diba? Amen. Opo. Hindi mo istorya mo yun eh. Ganun ka kinatagpo ng Panginoon. Kaya pag binahagi mo siya, si Lord ang bida, di ba? Kasi
Hindi naman kaya ng isang Ru na baguhin yung mga nakagawian niya kasi for sure nag-e-enjoy din siya doon. Diba? Pero hindi siya tama. Pero Opo, nung opo. nabuksan tayo na andyan si Jesus para i-redeem us, i-rescue tayo, nung nakita natin yon, yun naman yung nagtutulak sa atin para umabot ng ibang tao Opo. at Amen. umabot ng mga kabataan na huwag silang magpakalayo-layo, 'di ba? Huwag silang mas-snatch ng kaaway, 'di ba? 'Di ba, Pastor? Kasi yan Yes. talaga yung kanyang agenda eh. May mga Opo. ipapasok siyang picture sa buhay natin para magpakalayo-layo tayo sa Lord. Pero buti na lang talaga, andyan ang grasya, andyan ang biyaya ng Panginoon para sagipin po tayo. Pastor Andrew, Amen. grabe Siguro no? ako ate sobrang mag-agree ako kay Kuya Ru. Sobrang napaka-beautiful ng moment habang Nga sinishare niya yung eh. message ng gospel in a Ramdam mo? in a story. Feel ko Oo, din. opo ate. Yes. Oh. Siguro ano ate, doon mo makikita yung beauty at yung power ng message ni Jesus Christ, di po ba? Kahit na matagal na tayong mananampalataya, kumbaga nananatiling sariwa sa atin eh. Yung pag-ibig Mm, ng Panginoon every time it will be presented to us. Nagre-respond yung spirit natin. And mm, siguro ako yung nararamdaman ko yung galak. Parang nung first time kong naintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Parang wow, parang mapapawaw ka talaga. And yun nga po, yung message talaga atin ng gospel, masasabi natin hindi siya nababago over time. It's still the same message. Wala namang nabago doon sa mensaheng kailangan nating ipahayag talaga. Kahit ano pang generation ng lumipas, siguro yung Amen. Amen. paraanan or yung platform, pwedeng maiba. May mga Mm, kagaya mm, ngayon, may mm. technology na to really share Yes. the gospel. Pero it's the Mm, same message. It's the same mm, gospel. And yun nga, hearing si Kuya Ru, ate, di ba tayo, kaya natin mag-testify. It's the same impact sa atin. Na talagang yung pag-ibig ng Panginoon, it can really transform a life. At sarap ako po kasi nung napunta po ako sa Panginoon, hindi po gospel yung una kong na-encounter. Love of God. Parang ganun po kasi mm, growing up mm, ang issue ko is with my father. mm, Parang feeling ko distant yung relationship ko sa kanya. And unang naging believer po sa amin kasi yung mother ko. And nung nag-start siya umattend ng isang Christian church, ang una po niya natutunan, prayer, yung power ng prayer. So she started mhm, praying for our family. She started praying for my father. And until one time, in-invite na kami ng sister ko na umattend ng church. So I was struggling with my relationship with my dad kasi yung tatay ko po, medyo masalimuot po yung background ng father ko. Kaya distant po talaga kami. Even though I love my father, lahat naman po tayo ganun eh. Naglulong tayo ng affection ng father natin kahit na sabihin natin na hindi good yung father natin. But we mm, long, meron tayong need na ganun pong love. So yun po yung struggle ko. And the first time I attended the local church po, uh, wala akong alam. It was new to me. Bago sa akin yung kultura. Nag-observe ako parang nasan ba ako? Ganun po yung I was so confused. Pero nung nag-start po yung praise and worship team, Tagalog songs, yung siyempre yung noon-noon po, puro Tagalog talaga yung mga inaawit po sa simbahan. And iba po yung mhm, anointing ng mga Tagalog songs. I don't know, pero mm, iba mm, po yung mm. anointing. Yes, yes, yes. Totoo po yan. Iba po talaga yung impartation niya sa akin. So, kahit na confused ako, pero as I was listening dun sa praise and worship, hindi ko ma-deny yung presence ni God that na pwede pala nating maranasan at maramdaman yung pag-ibig ng Panginoon in spite na maaring hindi pa natin siya naiintindihan. But God has His way of communicating mm, His love for us. So yung void dun sa heart ko, yung struggle ko, nagamit ng Panginoon in order for me to really seek Him. So yung mm, araw na yon, isang bagay lang yung kumbaga na-convince ako. Kasi siguro isa sa battle ko growing up, parang yung religion na kinalakihan ko, baka mamaya ano lang to eh, kumbaga na-pass on lang na belief. Parang mm, gaano to kasi hindi nga personal yung relationship. So feeling ko it's just an idea that has been passed on. 'Di ba over time, lalo na sa kultura nating Filipino. Pero na-break po sa akin yun nung araw na yun. Napagpasok ko nung simbahan, nag-minister sa akin yung mga awitin, mhm, umiiyak yung mga tao, nakukonfuse ako kasi hindi ako sanay nang nagiiyakan, nagtatawanan yung mga tao sa simbahan. But yung first time na yon, hindi ko alam po ba't ako naiiyak din dun sa kanta. Nag-hold ba ako nung luha ko kasi feeling ko parang akong nababaliw kung makikita ko, nahihiya ako na makita ng tao. mm, Pero I cannot deny the fact that God is really moving. Yung first love or yung mhm, first encounter sa love ni God is yung moment na yon. And then mhm, tumayo po yung pastor after ng praise and worship, tumayo si pastor.
And then nag-share po si pastor ng isang verse. I can't remember the exact verse pero nasa book of Isaiah na si God speaking to the nation of Israel na I am a father to this nation. So parang pero sa akin yung impartation po, parang feeling ko God is telling me that He is my father. Your father. Oo, I am your father. So mas lalo akong nadudurog na parang Lord, buhay ka, nandiyan ka nga. Parang yung confusion ko, yung doubts ko na merong Diyos, na-resolve po ako nung araw na doon because I can feel God. I can feel His love talaga. Hindi ko pa man po na-encounter yung gospel during that time. But eventually, habang umattend po ako ng simbahan, the gospel was shared to me and doon ko po naintindihan. Kasi parang yung moment po na yun, nagamit na pagkakataon for me to seek more of Him. Sabi ko, gusto ko kilala pa yung Diyos na to. Kung sino man siya, gusto ko siyang makilala. So, yun po yung ko naman po encounter and the rest is history. Nako, anong kanta ba yun? Tatandaan mo? Hindi ko matandaan natin pero yung mga old school na mga Tagalog songs. Kasi mga matatanda pa yun eh. Okay, pero salamat dahil kinatagpo ka ni Lord sa moment na yon at ipinakilala niya ang sarili niya sa iyo bilang iyong ama, 'di ba? Nako, talagang itong discussion natin napapanahon kasi sabi nila ang tawag, tama Pastor Ru, Pastor Andrew, sa generation ngayon is lost generation, 'di ba? Broken generation. Kaya kailangan talaga nating ipakilala, ipaalam sa kanila yung pag-ibig na ino-offer ng ating Diyos. Kaya ng pag-ibig na natanggap natin sa Kanya magmula pa noon. Mga bata pa talaga tayo noon, di ba? Si Ru is 24, sabi mo kanina. Ikaw, Andrew, ilang taon ka noon? Ano po ate? 14, 15, mga ganun. 14, 15, okay. Yes po. Ako naman siguro mga DVBS yun eh. Mga summer vacation Bible school. Ako naman from broken family, di ba? Pero doon naman, di ba sabi, he's the father to the fatherless. Ako naman, claim ko yung mother to the motherless. Parang ganon kasi lumaki naman kami na malayo sa aming nanay. Pero maraming salamat dahil nirescue nga tayo ng Panginoon at binigyan niya tayo ng mas magandang kinabukasan at ng higit sa lahat kaligtasan mula sa kapahamakan. Nakatuto ka pa rin dito sa Holy Week Specials ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KDP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Huwebes Santo po ngayon at ang sentro ng ating kwentuhan talagang nakakapuno ng puso si Jesus sa makabagong henerasyon. At mga kaibigan po natin na nagmi-minister po sa mga kabataan, ang mga kasama po natin ngayon sa atin pong special program. So once again, kaibigan, ikaw ay amin ding inaanyayahan na magbahagi ng iyong mga ginagawa kung paano mong pinapakita sa ibang tao yung naramdaman mo at natanggap na grace, na love, na mercy mula po sa ating Panginoong Jesus. So once again, magandang araw sa iyo, Pastor Andrew Franco, and good day rin, Pastor Ru de la Torre. Good day po, Ate Heidi, at sa lahat po ng ating mga listeners, sa lahat po ng nanonood sa atin. Magandang araw po. Okay. Pastor Ru, hello ulit. Hello ulit. Ipa-wave. May pa-wave. Sige. Ngayon naman, pag-usapan natin. Kanina na-introduce na natin yung gospel. Yun ay, syempre, mula sa ating mga pagpapaliwanag. Pero ngayon naman, paano yung gawa? Diba dapat po, nagmamatch po iyan. Nakikita rin sa ating kilos, lalong-lalo na po, marami sa mga tao sa ating paligid silently observing sa ating mga Christians, sa ating pong mga born again. So, paano po natin maipapamalas, yun nga po yung biyaya, yung habag, yung pag-ibig na tinanggap din po natin mula sa Panginoong Jesus. Sige po, mauna na po si Pastor Andrew. Ang lakas maka-volunteer. Jack and Poy kaya kayo. Serious na tayo, Pastor Roy. Sorry. Sorry po.
Aray ko. Sige po, mauna na Ako po po, ako. siguro po, Ay, kuya, ikaw, sige, sabi sa inyo, si Pastor unahan ko na. Andrew. Sige. Siguro po ako Ako na lagi kaya ko, mauna? Hindi. lagi ko pong sinasabi sa church at saka dun sa mga dinidisciple ko po, no. Ito rin po kasi yung reminder sa akin lagi ng Panginoon ng mga nagiging mentor ko. Pag Kristiyano ka, dapat halata. Hindi mo pwede, Halata. dapat tinatago yung pagiging Kristiyano po. And it's really impossible for a person who have Christ na hindi talaga mag-manifest sa iyo. Sabi nga yung binago ng Panginoon ay tunay na binago. The old has gone and the new has come. At hindi naman po ito gawa lang natin sa sarili nating kalakasan, kundi alam naman po natin that through the work of the Holy Spirit within us, doon po talaga tayo nagkakaroon ng kakayanan na gumawa din po ng mabuti sa ibang tao. And siguro kung meron po akong major na natutunan sa pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon or yung same grace na natatanggap ko sa Panginoon is yung pagpapakita po ng pagmamahal doon sa mga unlovable. Kasi totoo lang po, madami tayong mga nakakasalamuha, maraming tao na ipapaabot sa atin ng Panginoon na feeling natin, they don't deserve. Di ayun ngayon ganun, parang ganun. Kasi tayo nga po, dumadating sa time na feeling natin we don't deserve yung kind ng love na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, sometimes ganun din po natin nakikita yung ibang mga tao na parang antitigas naman ng ulo, bakit kayo na nga yung tinutulungan, kayo pa yung parang nagmamalaki. And also, at times mapapagod tayo bilang mga tao. Pero dahil nga dapat nangingibabaw yung pag-ibig ng Panginoon na natanggap natin, the same love, the same grace, the same mercy, dapat hindi po judgment yung ibinibigay natin sa mga tao, especially those people who are struggling. At lalo na po tayo na tinawag tayo ng Panginoon, hindi po tayo magiging effective kapag hindi love yung motivation natin, bakit po natin ginagawa lahat ng bagay na to. And ang sarap po maintindihan. Kaya nga po, habang kanina babalikan ko lang yung kwento ni Kuya Ru, para kang batang nakikinig na napakasimple lang nung mensahe patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. And it's the same message that we can share to people sa pamamagitan din ng paano natin to ipinapakita sa kanila. Sabi nga yung kindness, di po ba, is very important, and paying it forward. Kumbaga same love, same grace, same mercy that we receive. We are also forgiven kung may mga nakagawa man sa atin ng hindi maganda. Kailangan intentional tayo in releasing forgiveness, or yakapin natin yung mga tao na parang hindi naman natin normally niyayakap, and abutin natin yung mga tao na nakikita talaga natin na malayo po sa Panginoon. At hindi po tayo sineparate ni God from the world para layuan ng mundo kundi para abutin ng mundo. And sa pamamagitan yun ng genuine na love na nararanasan natin sa Panginoon. So dapat yung lens na ginagamit natin as we see people around us ay hindi po yung sa sarili lang natin na judgment, kundi tignan natin yung mga bagay kung paano nakikita to ng Panginoon. Kasi kapag sa sarili lang natin, malilimitahan po talaga tayo at pwedeng mag-iba yung maging pananaw natin. Pero kung titignan natin sa salente ng Panginoon, things would be different. Na lagi nating makikita na okay, kailangan nating mahalin to. Okay, kailangan ko ayusin yung sarili ko. Ganun. Or kung mag-offer ka kay God, meron kang sama ng loob, hindi pwede to. Kailangan ayusin ko muna yung sarili ko. I think po, yun yung pinaka-motivation is yung love po, na mag-motivate tayo to do the good work. Na nakusa naman pong mangyari at hindi mo kailangan pilitin. Kasi Christianity is a lifestyle at hindi siya yung dapat hindi siya laging conscious ka dapat. Nagiging lifestyle mo siya eventually. Kumbaga, hindi mo inaalagaan yung kasalanan. Kasi sabi mo nga kanina, may tendency tayo, Pastor Ru, na pag di natin feel yung tao, may something ka sa kanya. Hindi ka na nag-effort na maging close sa kanya kasi ayoko siya. Diba? Pero sabi ni Pastor Andrew, hindi tama. Kasi lalapit ka sa Lord, magpapagamit ka sa kanya, magbi-minister ka, pero meron kang tao na iniiwasan, di ba? So, andun yun na nga hindi mo ino-nurture yung ganitong negative na damdamin kasi alam mo hindi nakakalugod sa Panginoon at masasayang din yung mga ginagawa mo for Him kung meron ka pang mga ganong reservation, meron ka pang mga kahinaan na inaalagaan. Tsaka po yung di ba yung vertical horizontal, di ba? Yung pag maayos yung relasyon mo kay Lord, fruit yun na magiging maayos din po yung pakikutungo natin, yung pag-ibig natin sa iba. So, I think yun yung sinasabi ni Pastor Andrew, no? Kaya, nakaka-bless lang yung tamang-tama talaga si Pastor Andrew dun sa ministry niya ngayon, no? Kasi he goes around, may malalayo po yung mga
pinupuntahan nila eh. So, napaka-genuine lang nung love, to go the extra mile, yung Mhm. puntahan yung mga malalayo, hanapin talaga yung mga tao. And it is a fruit of yung love po niya kay nag-overflow yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Kaya nagiging parang natural na lang sa kanya yun. Ganun. Mm. Oo. So, Parang Pastor Andrew, kanina nga naisip ko, meron din bang may mga parang minsan binigyan mo na, sasabihin, ba't ito lang? Yung minsan parang Ay, i-stretch din yung patience mo, no? ako madami ate, po sigurado yan. marami tayong kwento kung uupuan natin. Mm. Sa totoo lang po, nung sumunod ako sa Panginoon, tinawag po ako kung saan man po ako dinadala ng Diyos. Alam ko pong sa biyaya lang ng Panginoon. I really Mhm. cannot take credit po talaga kasi bilang tao, yung PC po natin maikli po talaga. At Mm. napapagod din talaga tayo. Kung hindi po tinawag ng Panginoon, ang hirap po talaga tayuan. At Mm. yung tanong niyo, Ate Hades, so maraming pagkakataon natin na binigay mo na yung kaliwang kamay, kanang kamay, yung kalahati ng katawan mo. Parang ang ending, ikaw pa rin yung may pagkukulang, ikaw pa rin yung mali. Mm. So, every time na nasa ganun akong sitwasyon, babalik pa rin ako sa Panginoon na parang Amen. Lord, sa'yo ko ginagawa ang lahat ng to. Mhm. Simula nung tumugon ako sa'yo, sinabi ko, Lord, gamitin mo ako bilang kamay at paa mo sa mga taong to para maramdaman nila yung pagmamahal mo. Alam kong kasama yung heartache, kasama yung pain, kasama yung Mm. struggle doon. Kaya kung papabayaan ako ate ng Panginoon sa ginagawa ko sa ministry, hindi po talaga ako tatagal. Pero isang bagay po na lagi kong naaalala na every time dadalhin po ako ng Lord sa field, sa ministry kasi meron po kaming mga talagang yung mga pinapupuntahan po kasi ng Panginoon sa amin. Wala po kaming sa ngayon po kasi wala kaming campus ministry sa young people. Pero yung mga ministry po namin na meron Mm. po kaming street evangelism tapos more of Mhm. community po. Community po yung So, pinupuntahan all namin na ages na yan, Pastor Mhm. Andrew. opo, all ages po. Pero Mm. since, siyempre, kami po mga young minister, nare-reach mo talaga younger generation. Eh. So, pero yung mga out of school youth po talaga particularly, Mm. at yung mga radical na mga young people na para Mm. mga nilalayuan, kinatatakutan, yan yung mga dinadala po ng Panginoon sa amin. Kaya yung tanong mo ate, sobrang nag-fit dun sa ministry na ginagawa namin. At alam ng Diyos kung paano namin iniyak, paano ko iniiyak sa Panginoon yung heartache na paulit-ulit. Minsan kahit po ako namamangha na lang na Lord, nandito pa rin ako sa kabila Mm. ng lahat na kung hindi sa biyaya mo, hindi po talaga tatagal. Pero And yun nga for po, sure, Pastor pagbabalikan ko po. Andrew, ang dami mong Yes po. miracles na na-witness Mhm. habang ginagawa mo yung Amen, ministry na ate. yan para sa Lord. Mm. Di Amen. ba? Amen po ate. Mm. Dito ate, first time ko na ma-experience na mag-street evangelism. Talagang dati, na-awkwardan ako dun sa mga taong nagtipreach sa kalsada, ganyan-ganyan. Pero nung dinala ko ng Panginoon sa street evangelism, nagmi-ministry kami sa may Katipunan po. Alam niyo po yung flyover sa Katipunan. Yung mga family po dun sa ilalim ng flyover, merong 50 families po doon na sa kalsada na po sila nakatira. When I started preaching sa street, doon ko nakita na iba pala yung anointing din at yung miracle na mararanasan mo Mm. kapag nagpagamit ka po sa Panginoon in different ways. Iba po yung pagkilos ng Diyos sa loob ng simbahan, iba po yung sa gathering na po kasi ng mga saints yan eh. Pero pag nasa street, dama Mm. mo po yung pagkilos, yung power ni God in a different form. Na akala ko dati walang makikinig sa akin, pero when you started to share the gospel, kaya nga po yung message talagang it doesn't change eh. Pareho pa rin po yung mensahe, yung simplicity ng gospel, yun pa rin po yung Mm. pakikinggan eh, at hinihintuan pa rin ng tao. Hindi man lahat tumigil pero isang kaluluwa lang po yung makinig, tumanggap at makita po natin na totoong nanalangin ay kagalakan na po sa puso. So yun po yung mga Mm. Amen. moments, mga miracles na naranasan ko sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon sa field. And yun nga, may mga inalagaan kami, may mga inampun kami, mga kabataan from the streets po. Wow. Dito ko po naranasan na ma-attend po ako ng hearing, nagsusugod ako ng mga bata sa ospital. Mm. Dito ko po naranasan lahat 'yon. Magugulat ako may tatawag kasi kailangan manganganak na yung isa naming Nako. inaabot na bata o na wala kailangan ng magulang kasi walang magulang na magsusupport kasi underage. Yung mga ganun po, Mm. dito po ako hinambol ng Panginoon. At the same time, dito ko po nakita how blessed we are. At madalas kasi Mm. tayo po, blessed na tayo pero reklamo tayo ng reklamo. Pero dun sa pagsunod po natin, dun po natin makikita lalo yung biyaya ng Panginoon that we are really blessed by God Mm. in many forms. So kaya Yes. ang sarap na maging kagamit-gamit din po tayo to bless other people even in simple ways. Mhm. Okay. Salamat diyan sa kumbaga
minsan sa mga process, gusto mo nang sabihin, ayoko na, bahala na kayo dyan. Pero hindi eh. Diyan ka talaga nilagay ni Lord at hindi pa Amen. tapos yung pinapagawa niya sa'yo dyan sa area na yan, Pastor Andrew. Pastor Ru, Yes po. paano, yung sinasabi mo kanina, vertical and horizontal. Horizontal. Oo, Yeah. di ba? Relationship with God may affect sa Mm-mm, relationship natin with people, with others. So yung So, ayun. vertical, paano natin mapagyayaman yon para maging evident? Yun po, yung ating, syempre, yung ating relasyon kay Lord, dapat yan ay inaalagaan, ine-effortan, di ba? Mhm. So, ayun. Um, Nasa ano tayo, ma'am, di ba? Yung, parang may nabanggit po kayo kanina, yung sa, ano ba yun, yung, paano natin, may pamumuhay? Oo, yes. Oo. Ayun, ayun. Meron po kasi akong naalala kanina, baka makalimutan ko lang po. Go ahead. May Oo. naalala po kanina na, hindi ko po alam, hindi ko na maalala sinasabi. Basta paraphrasing nga, parang sabi niya, sometimes, the only gospel that people get to read are our lives. No? Mhm. So, parang sinasabi dun sa quotation na yun na minsan yung dahil wala silang access or I don't know, wala silang chance to read or to listen to the gospel, minsan ang nababasa nilang gospel ay yung mga buhay natin, the way we live our Totoo. lives, no, the way we follow Christ. And siguro po that is a good reminder for us as well na we are living epistles. No? We are yung mga buhay natin are sermons, no? Yung mga buhay natin ay yung mensahe. So every time the people around us, if we're trying to, for example, win the lost, minsan po yung or kadalasan yung buhay natin, the way we do things, yung mga words natin, yung mga yung ating mga attitudes, ayan na minsan malakas pong messages yan eh. Mhm. So, that is why we really need to have yung talagang ayusin natin palagi yung relationship natin kay Lord. Siguro po, practical advice is, you don't leave your house or your room without spending time with God. Kasi, first thing in the morning, you put God first, and you worship Him, you read the Bible, and then you allow Him, God, I surrender my heart to you. Point out anything in me that offends thee, Lord, para Mhm. paglabas ko po ay, Lord, maging mabuting ambassador po ako ng inyong message, ng inyong pag-ibig, stuff like that. So, ayun, so, dapat po tayong maging extra, ayan, intentional dun sa part na yun. Kasi, yun nga po, yung mga buhay po natin ay binabasa, Mhm. tinitignan din ng mga tao. Ayun. Mhm. Okay. So, Pastor Andrew and Pastor Ru, paano po natin maiimpluwensyahan yung mga Mhm. kabataan po natin ngayon para i-cultivate din yung kanilang mga relasyon sa loob ng tahanan, sa eskwelahan, online and offline relationships, lalo Mhm. na po kung may kinalaman po ito sa moralities na Okay. parang hindi ka magko-compromise, ganyan. Opo, opo. Sige po. Napansin ko po kasi sa mga younger generation, no? Yeah, we're actually ministering to a very smart generation, no? Siguro po it's because of their exposure to a lot of things. There's Mm-mm. internet now, there's Google now. You just need to like type and then may mga sagot na madami Mm-mm. na. So, the kids today are, maano po sila dahil nga may access sila. Matalino marami silang alam. Mm-mm. No? So, sometimes, minsan pag after ng preaching, tapos magugulat ka na lang, may research agad, di ba? Imagine when I was a young Christian, wala, I never, like, kundi lang po ako nag Bible school or seminary, hindi ko po alam yung terminology na exegesis, yung mga ganun. Mhm. Pero yung mga bata ngayon, alam nila yun. Meron silang, kailangan Google. in-exegete na. Oh yeah, dapat in-exegete natin itong ganito. Ha? Coming from a high school student, di ba? Parang meron na po kasi silang access. Mm. So, like, it's extra challenging, but pero ito po yung na-realize ko, no? Parang kahit
kahit gaano po sila ganun ka-specific no pagdating sa mga ganyan, na-realize ko po na bottom line is they really look at the life of the youth leader or the minister or the influencer. Parang more than what he says, it's really how he lives his life. Yun po yung pinaka ma-impact sa kanila. Parang dahil nga napaka ano nila magaling sila so ayun, parang okay, alam ko na yan. Pero titignan ko muna yung buhay mo. Parang okay, if I see genuineness in your life, if parang yung tinatawag na walk the talk, parang okay, nag-preach ka ng patience. O sige, titignan ko kung patient ka talaga. Ganyan. O sige, nag-preach ka ng forgiveness. O tignan ko nga kung mag-forgive ka. Ganyan. So parang ganun sila. And then when they see the genuineness, or yun nga, nakita nila na ginagawa mo yung mas may impact. Ang youth po ngayon, sila, it's parang sila all in or 0 or 100. Pag nakita nila na talagang susunod talaga sila, 100% yan. Pero all pag out. Hindi, opo, parang gano'n. Pero pag hindi talaga, ganyan. Kaya napaka-importante po, especially for the youth leaders po, no, lagi po namin silang nire-remind ngayon na, it's not about what we say. It's really about, how we live our lives that impacts, no, the lives of the next generation. So, ayun, kaya po, yun, gaya yung sinasabi ni Pastor Andrew kanina, talagang, yun, mag-ayos po tayo ng mga buhay, ganyan, kasi parang kahit sa internet, kaya nilang mabasa yung mga sinasabi natin eh. Pero pag nakita nila, totoo sa buhay mo, okay, legit tong tao na to, legit tong leader na to, okay, alam niya yung sinasabi niya kasi ginagawa niya. Kumbaga na fact check ka. Yes. Oo, diba? So, doon pa lang sila makukumbinse. Yes, opo. Sa experience po namin. Pastor Andrew? Ako ate, I 100% agree with Kuya Ru kasi yun din yung talagang top of my mind. So, in example ni Kuya Ru ng napakaganda, no? Yung example talaga na nakikita ng very smart po talaga ang generation ngayon at mas naghahanap ng tao na magiging halimbawa. Kasi nga, kung information rin lang, accessible sa kanila lahat yan eh. Compared po sa generation kung saan tayo nanggaling. Sa panahon ngayon, yun naman po yung kulang. Tas lalo pa sa panahon po ngayon, marami tayong nakikita ng mga leaders ng simbahan that are being exposed online at hindi mo na alam which is which kung ano yung totoong kwento. So ngayon, siyempre nagkakaroon po ng doubts yung mga kabataan sa panahon ngayon. Nagkakaroon sila ng disbelief eh. Dahil nga dun sa mga leader ng simbahan na nagkakaroon nga ng mga na-expose. And minsan ang media po kasi bagamat siyempre lahat naman po tayo na we fall short eh. Ang media kasi yung culture na nagka-cancel, yung cancel culture for me ay malaki yung nagiging impact niya kung paano tinatanggap ng mga kabataan ngayon yung mensahe na dala-dala po natin. Kaya yung integrity is very important to them kasi siyempre nitong mga nakaraan po there are many high profile na mga lingkod di po ba na talagang pinupuntahan pag nag-speak talagang amaze ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay nila pero nung na-expose sila because of one downfall talagang kinancel sila and it affects the faith of the people. Parang di talaga ba yung pinaniniwalaan ko or yung pina-follow ko. And somewhat makikita natin na meron pa ring idolatry dun sa part na yun kasi dapat naman si God talaga yung nakita natin. At the same time, yung Diyos sa buhay ng tao na yun. So ako yun po, siguro yung sinasabi nga po ni Kuya Ru, sana mas maraming ma-raise up ngayon ng mga leaders na hindi lang magaling magsalita, kundi talagang ipinapamuhay talaga yung salita ng Panginoon. Kasi nandun din po tayo sa generation na we talk about popularity, kung sino yung mas influential, mas sinusundan ng tao, kung sino yung mas magaling mag-market, di ba yun yung pupuntahan ng simbahan. So nasa ganung generation po tayo and napakadali sa mga kabataan to jump from one church to another. Nadadala kasi sila ng marketing eh. How we market the church today is different kung paano before na talagang pure evangelism. So yun po, nadi-disappoint sila when they go to a specific church na ang ganda ng marketing and then pag tumingin na sila doon sa mga tao sa loob ng simbahan, wala silang makita na tao na susundan talaga nila. At magpapakita talaga ng halimbawa na kung paano talaga sumunod sa Panginoon ng buong buo. So, yun po, yung iba kasi, siguro dapat i-drop din natin sa mga churches, yung image management na it's not about the image, but it's about the truthfulness
of the Amen. gospel sa life nga po natin. Kasi Mm. hindi naman po natin maitatago yung anointing talaga ng totoong Mm. sumusunod sa Panginoon. It Mm. makes all Tama. the difference in the life of a person. So, yun po, maging Agree. personal po siguro yung mga nakakatanda, yung may mga influence, dapat maging maingat talaga tayo kung paano natin ipinapamuhay ang salita ng Panginoon. Oo. So, Pastor Andrew and Pastor Ru, nando na tayo na harvest na natin sila. Apo. Ngayon, another challenge naman, paano sila aalagaan? Mhm. Okay. Ayun. 'Di ba? Yung Anda. paano sila magi-stay at paano sila lalalim, paano sila mag-grow, 'di ba? Apo. Mm. Parang iba-iba yan, Kuya Ru, no? Iba-iba yung approach. Depende kung, yun nga, kung saan community ka tinawag, kung sino yung mga pinapaabot ng Panginoon na tao. So, because, kumbaga, there's a system for, walang one size fits all pagdating po Mm. doon sa pagpapanatili sa kanila sa loob ng simbahan or kung paano sila tuturuan. Iba-iba na po talaga yung approach. Kaya kami po sa ginagawa ko po sa ministry, importante po yung journeying with them. Talaga nagjo-journey Yes. kami life to life. So Mm. hindi lang po yung ginagather namin sila, uupo kami magba-Bible study. Talagang life to life. Ako po isa po siguro sa hindi din madali to really spend time sa bawat isa sa kanila, to know about their life, the journey Mm. with them sa struggle nila. So medyo Mm. matrabaho po yun eh. Pero ako po, yun po yung nakikita ko personally na effective Right. Right. to really allow them to grow in their personal relationship with God. Kasi nga ang daming Mm. distraction sa panahon ngayon, ang dami ng influences. So kaya kailangan palalakasin mo yung influensya mo dun sa mga kabataan na talagang makikinig din sila sa iyo as a mentor. Kaya nga napakaganda po na naririnig sa maraming churches na Mm. pinapatas po yung discipleship system. Ngayon na nakakatuwa kasi nagtutulungan talaga ang body of Christ na patibayin yung mga pundasyon ng mga leaders at saka mga disciplers. Kumbaga hindi na lang Mm. sa local church tayo kuha ng feeding eh. Kumbaga ang daming opportunity sa greater body of Christ to also learn from other people's experience. So, Mm. yun po siguro kailangan din talaga dito ng pagkakaisa ng lahat para talaga na yung mga young people mapanatili natin sila na grounded talaga dun sa word. Mm. Mm. Pastor Ru, paano natin sila aalagaan? Yun din po yung discipleship. Um, Mm. sa 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 church circuit, we call it closing the back door, di ba? Yung kasi pag talk about evangelism, massive, Oo, di ba? oo. Pero At sabi nga saka po yung nila po, intensity doon, yung passion doon, matindi. Paano pag opo, nag-die down na yung adrenaline? opo, 'Di ba? pagkatapos, di ba, parang Mm. wala nang follow through. So I think yun na po yung, yun, it's extra challenging. But yes, I think if may bunga naman po if we become more intentional about it, no? Sa youth po namin, for example po, I still remember mga 2009 po yun. Parang there was a Mm. time when we felt like we got stuck. Parang laging ganyan. So meron po kaming event, tapos dami-dami, mga libo-libo yung mga pupunta, mga young people. Tapos after nung event, after 1 week, wala na naman sila. So, parang okay, ba't parang ganito? Parang hindi sila nagsistay. And then, buti lang po one time, meron po kaming, basta may ginamit po si Lord na parang to share to me the importance of discipleship. And ayun, naging intentional po kami sa pag-disciple. In as much as we wanted to win the city, the province, Mm. parang parang ito yung si Jesus, he would minister and share to the crowds, pero at the end of it all, he would like um, mentor and disciple Mhm. his 12 his disciples. So Mhm. parang oo nga no, parang okay, so yun yung time na naging intentional na po ako na okay, itong mga kasama ko ngayon na youth leaders, okay, tututukan ko na sila. Ayan. Tapos, Mhm. ayun, yung kinagaya yung sinasabi ni Pastor Andrew, yung mag-share na kayo ng buhay ngayon. Parang aangkin mo na yung role na spiritual kuya, spiritual tatay, lahat na. Ayan, no? So, naranasan ko ng minsan graduation, ako yung tatay, ganon. Talaga. Tapos Mhm. nakakatuwa lang po kasi
after ilang years, marami na rin pong nag-asawa na ako na po Mhm. yung nagkasal din na first time namin nakasama sa youth nung 14 years old pa sila or 13 years old. So, ayan, talagang ano na, parang um, yun po talaga eh. That's discipleship eh. Yung alamin mo yung kwento, yung Mag-i-invest buhay. ka talaga. Opo, yun na talaga. Tapos Mhm. yung sabi ko nga, parang talking about celebrating wins, no? Yung makita po natin yung isang young person noon na lumago, nag-grow, naging leader, naging pastor pa, parang wow, sobrang Thank that's you. a win for us in the youth ministry. Makita natin yung isang young people na dating walang pag-asa sa buhay kasi she came from a broken home. Tapos bigla ngayon makita mo, wow, nung nag-asawa siya, mabuti siyang ina, mabuti siyang asawa. That's a Mhm. win for the youth ministry. Um, so in as much as syempre yung priority we want to like share Jesus and make sure na they spend eternity with Christ, no? Kasama din po dun sa youth discipleship is okay, yung buhay naman nila dito kailangan i-guide din natin sila na maging maayos sila na mga mga tao once they exit the youth ministry. Parang ganun po. Mhm. Okay. So, it takes a lot of patience, tapos Time. mag-i-invest ka ng Yes. time, Opo. minsan pera, Pastor Ru. Yes, opo, sa youth ministry, yes. Kasi, madalas po yan, yung after ng gawain, lalabas kayo, syempre, kakain kayo, mga ganyan. Milk Mga tea, milk tea, oh. Ngayon nga po, kape, iba na level, Starbucks na ngayon, mga maid. So, naman. Mm. dati, parang ano-ano tayo, di ba, yung mga budget. Fishball lang. 3 in 1 lang ko yan. 3 in 1. Oo, ngayon, ibang level, ma'am, mga ano na, mga ibang level yung mga young people. Mm, mm, mm. Ayun, pero that's So, part of it. That's part of it. Kasama mm, po yun Yeah. sa journey. pero ang ganda nung na-mention mo kanina, Pastor Ru, na inamin din naman kanina ni Pastor Andrew, na hindi mo talaga kakayanin na bantayan talaga sila closely on your Opo, own. opo, Kaya opo. kailangan mong mag-train, Mhm. kailangan mo i-duplicate yung sarili mo sa pamamagitan ng pagpe-train ng iba pang mga kapwa mo leaders. Opo. Tama po yun. Kasi, um, i- parang sobrang, kung we're looking at, like, winning, for example, a campus, malit na lang po yung campus, no? Mm. Or even a city, hindi po kaya ng isang tao yun, syempre. Kailangan niya ng maraming youth din na leaders na meron din ganong klaseng passion, love, burden for the young people. Ganon. Tapos pag yun po nag-multiply, okay, parang, di ba, praise God, kasi pwedeng sa isang campus, may isang leader ka dyan na talagang sobra-sobra talagang mahal na mahal yung mga kabataan. Pag yun pong spirit na yun, talagang kumalat. Imagine, no? Mhm. Talaga, ang dami po nating mauwin ng mga kabataan for the Lord. Mhm. Yun yung magandang maging contagious yung Yes. spirit na ganyan. Oh. Opo. Pastor Andrew and Pastor Ru, so bitin yung oras natin sa tagal nating hindi nagkakita-kita at nagkwentuhan. Oras na po ba? Pero Parang 10 sobrang minutes pa lang po tayong nag-uusap. sobrang proud ako sa inyo sa ginagawa nyo para sa Panginoon. Oo. At yun na nga eh. Paano nyo binabalanse naman? Yung, syempre, meron din tayong ministry sa loob ng tahanan. Love life. Love life. O, paano nyo Love life. binabalanse yan? Na yun nga, on fire tayo, di ba, sa Opo. ministry. At paano naman yung sa bahay po natin? Sabi nyo nga kanina, Pastor Ru, nakamasid sila silently. Tayo yung walking Opo. Bible, di ba? So, Yes. ang ating family, ang ating unang ministry. At doon sana natin unang na ipapabuhay, sabi mo nga, Pastor Ru, yung mga natutunan natin at yung relasyon natin sa Panginoon. Mauna na po ba ako? Sige po. Sige na. Totoo na yan. Ikaw na mauna. Totoo na. Sige. Bali, sa akin po, yung first year siguro ng marriage namin, that's one of the things that talagang pinag-pray ko po kay Lord. Kasi iba po kasi yung buhay single eh. Yung single ka, tapos minister ka. Imagine, dati po pupunta ka, for example, may nag-invite. Yeah, pupunta ka sa Cebu. Sige, go. 1 week. Sige, okay lang. Mm-mm. 1 week, hindi umuwi. 1 week, okay lang. Kasi single. Ganon.
Pero po nung ano na, nung may asawa na, tapos lalo na nagka-baby na, iba na, ibang usapan na. Kasi Mm-mm. parang hindi naman pwede na pabayaan din yung family. No? So, ayun po, grace ni Lord, unti-unti na workout in the process pa rin. Na-workout na po Mm-mm. namin ng mag-asawa na, for example, pag meron pong mga, yan, may mga labas-labas, mag-speak ka sa Mm-mm. ibang lugar. Kung dati, 5 days, okay lang. Ngayon, o kaya bang, overnight, ganyan, o kaya Mm-mm. bang, 2 nights na lang. Tapos, kung pwede, isama na rin siya. Mm-mm. Ganon, isama sila para kasama sila, yung mga ganon. Tapos po, nakatulong din po na si Jeng, my wife, is naging extra intentional na rin siya to getting involved in the ministry as well. Mm-mm. Involved na po siya dati, mas na-involved po siya ngayon kasi para mas naiintindihan niya yung mundong ginagalawan natin, di Yes. ba, Sir Andrew? May iba tayong mundong ginagalawan para mas naiintindihan na niya. Yes. Tapos yung mga simple lang po ito, yung halimbawa, pag may gawain ng Saturday or Sunday, Mm-mm. nag-agree na kami. Pag Friday, wala munang walang Mm-mm. conflict. I know. Kaya wala. Tama. Pero doon Ipopostpone yung doon sumasegue ang kalaban, Opo. panira, 'di ba? Yes, Alam mo yes. 'yan. Ayun po. So, Kung kailan may napag-uusapan malaking ng ministry, biglang may yes, pa-LQ. yes. Ang hirap mag-minister. Kaya, Okay. ayun po, grace po ni Lord. Grace Tandem, talaga. tandem Na, talaga. opo, Okay. I think it takes yung pag-usap Intentional. talaga Mm-mm. intentionality na okay, we're serving the Lord, we're called to Mm-mm. lead, we're called to minister, so tulong tayo dito. Tapos si Jessie naman po, dahil 8 na siya, praise God, sumasama na po siya ngayon sa youth services. Praise God. Oh, not too fast, ha? Oh, Oo, hindi. sabihin mo. Although hindi ko naman po siya pinapapunta, pero Oo. ayun, Siya na gusto nagkukusa. gusto Okay. po niya nag-a-attend. So, tapos, ito naman po sa bahay, ayun, yan, yung mga maliit na bagay. For example, nag-agree na po kami na itong bahay, it's gonna be a house of Open. prayer. Yeah, it's a house of Mm-mm. worship. It's a house of, ministry house. Mm. Parang, Praise God. kung may mga young couples na pupunta to ask for like counseling, yun, Mm. napag-usapan na po yun, mga ganun mga bagay. So I think the key is yung para walang is yung mag-agree talaga na okay, we're gonna serve the Lord. Parang yung kay Joshua, di ba? As for me and Mm. my house, we will serve the Lord. So Okay. it's not just the husband serving, it's not just the wife serving, it's the whole household like making a Amen. decision to serve the Lord. So ayun Amen. po. Okay. Pastor Andrew, bago natin hilingan si Pastor Ru na mag-lead ng prayer of acceptance, gusto ko lang tanungin, Pastor Andrew, na-restore ba yung relationship ninyo ni tatay? Ay, yes po. Praise Actually, God. ate, isa yan sa pinaka magandang part ng story namin kasi nung naging Mm-mm. believer yung father ko, bunga siya ng Wow. panalangin ng mother ko eh. So, talagang natutunan ng mother ko nga po is prayer. So, nililay hands na yung tatay ko every night kahit lasing or anumang kondisyon ng tatay Mm-mm. ko. Mm-mm. So, Mm-mm. in 6 months time, she was surprised na isang Sunday, unang nagising yung father ko, sabi niya, sige, sama ako dun sa church. So, that Oh. was 1995. And from that day up until today, hindi po umabsent ng tatay ko not unless may sakit. So, siyempre sa glory Wow. po sa Panginoon. And that's another story ate, yung story ng father ko, hindi sa simpleng story. So, malalim Mm. na story din. Pero praise God kasi nung naging Christian yung father ko, hindi automatic na restore yung relationship namin. It took a while kasi siyempre Mm. babaguhin pa rin natin ng Process. Panginoon. At the Mm. same time, yung damdamin ko, bata ka pa hindi marami ka pa rin hindi naiintindihan. So hanggang isang araw, pauwi ako galing school, yung father ko was waiting for me outside the house. Andun siya sa balkonahin, nakaupo siya na hindi normally nangyayari. Hindi kami talking terms masyado kahit na Christian na siya, Christian na, ma-attend na ako ng Christian church. So hindi pa kami nag-uusap talaga ng sobrang malalim. So awkward yung ganong moment. So nagiintay siya pagdating ko sa bahay, nagiintay. I was surprised. Sabi niya, umupo ka sa tabi ko. Kinakabahan na ako kasi hindi ako sanay na mag-uusap kami ng father ko.
And then, umupo ako sa tabi niya, and then I started talking. At ang unang-unang lumabas sa bibig niya during that time, sabi niya, "Anak, sorry." So my father apologized. Talagang nakita ko yung humility sa father ko. Tapos wala po ako masabi, sobrang speechless ako eh. Tapos habang nagsasalita po siya, tumayo siya. And parang mag-act siya na luluhod sa harap ko. Doon ako na-stuck na parang, wait lang, tinigil ko po yung father ko. Sabi ko pa, you don't need to do that. Di mo kailangan gawin yan. I forgive you. Doon ako na-break po. Sobrang yung moment na yun, nakita ko po yung humility ng father ko na alam kong totoong binago siya ng Panginoon. Kaya from that day, ang commitment ko sa Panginoon, Lord, who am I not to follow you? Doon sa ginawa mo sa pamilya ko, if hindi mo kinatagpo ang father ko, I could have been part of a broken home. Pero I really praise God kasi 8 po kami magkakapatid. So lahat po ng kapatid ko rin at both of my parents are also serving God. Ako lang po yung medyo nahiwalay. Nasa local church po ako, pero yung buong family ko are part of CCF. So CCF Antipolo, at sila nagsaserve po dito. And yung isa ko pong kapatid is already a youth pastor ng CCF. And lahat sila nagme-ministry po sa CCF talaga. Amazing, talagang praise God. Yes po. Praise God. Praise God po. Pastor Ru, Yes po. pangunahan po yung mga kaagapay natin kung sila po ay nagde-decision ngayon and actually open, di ba? Ang cross, open ang ating Panginoon na tumanggap ng mga magbabalik loob sa Kanya. Pangunahan niyo po ang ating mga kaagapay sa panalangin ng pagtanggap. Sige po. For our friends na, ngayong oras pong ito na you're making a decision to surrender your life to Jesus, gusto niyo pong isuko ang inyong buhay kay Jesus, ngayong oras pong ito, I just wanna invite you to pray this prayer with your heart. Sabihin niyo pong ganitong panalangin. Sabihin niyo po, Jesus, ngayong oras pong ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Jesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay bilang Diyos, Panginoon, at personal na tagapagligtas. Linisin po ninyo ako. Baguhin po ninyo ako. Simula sa araw na ito, ayoko na po sa kasalanan. Ang gusto ko isang buhay na naglilingkod, sumusunod, sumasama sa inyo. Isinusuko ko po ng buong buo ang aking buhay sa inyo. Salamat po, Jesus. Ito po ang aking dalangin sa iyong pangalan. Amen at amen. Amen and amen. Amen. At kung sumunod po tayo sa panalangin na yan mula sa ating puso, tsak po tayo ay pinatawad ng Lord sa ating mga kasalanan at makakasulat na po, maisusulat na po sa aklat ng buhay ang atin pong mga pangalan. At kung sumabay ka sa panalangin na yan kaagapay, magbigay ka ng mensahe dito sa ating chat box sa YouTube at saka dito sa ating Facebook Live na sinabi mo na sabihin mo sa amin na sumunod ka sa panalangin at tinanggap mo si Jesus. At for sure, Pastor Andrew, Pastor Ru, nagre-rejoice ang kalangitan. Diba? Nagre-rejoice ang buong kalangitan sa pagbabalik loob po natin sa Panginoon. Wala po siyang itatangi. Kahit po gaano katindi ang ating nakaraan, tayo po ay malayang-malayang lumapit sa atin pong Panginoon. At hindi niya po tayo itataboy, hindi niya po tayo tatanggihan. Tayo po ay kanyang yayakapin. Tayo po ay kanyang tatanggapin. So, salamat Pastor Ru, salamat Pastor Andrew. Sana makasama namin ulit kayo kahit hindi Holy Week sa ibang mga pagkakataon sa mga programa natin dito sa DZAS. Si Pastor Andrew naman, nag-heartline yan paggabi. Every Wednesday night po. Oh, every Wednesday. 11 p.m. Yes, yan, po. Okay. Baka meron na lang po kayong hamon na gustong bigyang diin sa kabuuan po ng ating pinag-usapan po ngayon. Pastor Andrew, mauna na po kayo. Siguro po ako, encouragement ko lang sa ating mga tagapakinig at mga nanonood po na palalimin po natin yung buhay pananalangin po natin. Kasi napaka-importante po na tayo ay talagang dumudulog sa Panginoon.
Sa lahat po ng bagay na ginagawa natin, pagising pa lang sa umaga bago po tayo matulog at mag-end ng ating buong araw, talagang lumapit po tayo sa Panginoon, alalahanin natin yung kabutihan niya, alalahanin natin na lahat ng bagay, anumang pagpapagal natin, nasa kamay pa rin po ng Panginoon Diyos. And that's our way of humbling before God, that He is in control. So, yun po, prayers po. Pastor Ru? Opo, ako naman po yung, habang tayo po ay nasa Holy Week, no? Wag po nating hayaan lumipas itong mga araw na ito na hindi po natin nababalikan kung gaano katindi, kung gaano ka-powerful yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Doesn't matter if you're if you just surrendered your life to Christ today, or maybe you've been a long time believer, or maybe even a servant, serving in the ministry. Balikan po natin yun, yung ginawa po ni Jesus para sa atin. And balikan natin, go into the details of it. Yung nandun siya sa Garden of Gethsemane, nung dinala siya sa pillar, he was scourged to death. When he was floored to the ground and with all the blood scattered on the floor, yung crown of thorns na sinasabi po ng Bible na hindi mag-fit sa ulo ni Jesus, the way they forced it into his head, kung paano naghalo yung luha, yung dugo, the way he carried and endured that cross. And then they went to Calvary, the way the nails spikes through his hands. Tapos yung pinako po siya, and they're right there, hanging on the cross. And he's saying to us right now, this is how much he loves us. He gave up his life for us. So whatever it is that you're going through right now, you feel like medyo napanghihinaan ka ng faith, or maybe napanghihinaan ka ng pag-asa, you don't know where to get your hope from. You go back to the greatest love of all. You go back to the greatest story of all, and that is Jesus Christ dying on the cross for us. And that will encourage you, that will refresh you, and that will shoot adrenaline to your soul. Amen. At hindi natapos sa death, Pastor Ru. Meron tayong Resurrection Sunday. Easter. Buhay si Jesus. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen. God bless you, Pastor Andrew Franco, ng One in Christ Movement. Isa sa mga host natin dito sa Heartline Youth Edition. Pastor Ru, God bless you, at ang inyong ministry dyan sa His Life Wildfire. Siya po ang youth director doon. So, located po sila sa Pampanga. So, napaka-makabuluhan, napakayaman, napaka-comforting, napaka-reassuring ng mga reminders natin ngayon tungkol po sa dakilang pag-ibig at sakripisyo ni Jesus para po sa ating lahat. Huwag po natin yang kakalimutan, lagi po nating babalikan, at nawa manumbalik din po sa mga puso natin yung tamis ng unang pag-ibig po natin kay Jesus. At yan po yung magtulak sa atin para umabot pa ng marami para sa Kanya. Maging makabuluhan nga po sana, mga kaagapay, ang ating pagninilay-nilay at pagbubulay-bulay ngayong Semana Santa. So sa pangalan po ng ating Team Positive na umalalay po sa kabuuan ng ating special program ngayon dito sa Oras na Pilipinas sa temang si Jesus sa makabagong henerasyon, nagpapasalamat po tayo kay Benjo, kay Brian, kay Hannah sa ating produksyon, maging sa ating RTV, sa ating kaagapay na si Wenmark, at sa ating engineering at Bukawa Tech people. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Stay safe, kaagapay, at magandang umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
Ito ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV Network para sa pag-alaala sa pinakadakilang handog na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo.